matitigas at magdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Ito natin itong kami ng Diyos, sa Panginoon. Ang haling ito, narito kami sa kulay-kulay. Diyos, gabayan mo kami sa aming journey bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya na magawa namin ang iyong kalooban, masunod namin ang iyong buong katwiran at mabuhay kami ayon sa iyong kabanalan na siya mo pinatawag sa amin at kung paano mo kami hinirang at pinili na sa pamagitan nito, Diyos, kami na mga nagsisiyasa sa iyo ay may pagliligtas at may pagkatawag na iyong ipagkakaloob, na iyong tutubusin at malubos sa amin, Panginoon, ang aming katubusan ayon sa iyong biyaya at pagpapala sa lahat ng mga nagtatapat at sa lahat ng mga nagsisibig sa iyo. Pagliwanagin mong mainam, Panginoon, ang mga salitang ito upang patuloy kami na kumapit sa pag-asang nasa aming harapan na iyong pangako at sa aming Panginoon ay iyong gagawin sapagkat ikaw ang Diyos na pangyayari mo ang lahat ng mga. Purihin ka, Panginoon, doon natin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. Yung panasa natin ay Psalms chapter 31 verse 24. Kayo'y magpakalakas at mga dalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Amen? Tayong lahat ay umaasa sa Panginoon sapagkat ito ang tangi nating pag-asa. Amen? Hindi natin maasahan ang ating mga bahal sa buhay. Amen? Hindi natin maasahan, lalo na ang ating mga kapitbahay. Amen? Lalo na kung hindi sila mananampalataya. Wala tayong maasahan anumang spiritual na bagay patungkol sa kanila. Amen? Kundi ang mangyayari niyan, tayo ang magbibigay sa kanila ng maliit na pag-asa. Ipahayag niya sa kanila ang biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Amen? Yun lang muna. Huwag niyo muna ipangaral sa kanila yung 34 years without God. Huwag niyo muna ipangaral yung ililigtas sila ng Diyos sa gulo ng mundo. Huwag muna. Ipangaral niyo muna sa kanila si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Wala muna. Amen? That your conversation starts with it. Patungkol sa mga pagpapahayag na gano'n. Amen? Anong pangalan ng kasama mo, sis? Ha? Taga Lugombe? Ay, taga Kasibo. Okay. Welcome, Brad. Ngayon, isinishare namin sa iyo ang pag-asa natin sa Panginoon. Amen? Kasi ang pag-asa natin sa Panginoon, ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa atin. Brother Miko, ang inahatid namin sa iyo ngayon, yaman lamang na narito ka sa kapulungan na ito ng mga mananampalataya sa Diyos. Opo ba yan? I-offer namin sa iyo ang isang pag-asa na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Pag-asa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at hindi mapahamak. Amen? John 3:16. Kaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay pinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, which is Christ, ang Panginoon. Binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. At kanapirtit saya. At kanapirtit. Kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, say asan tayo at katawan, bilay, yan di ang gaan. Nakapanggasin na. Bilay, yan di ang gaan. At also,
na namana tayo at katawan. Kaya, sa ipaninisya mo Diyos, sa ipaninisya at si Jesus Christ, gapuan mo lang natin. Maglingkod ka sa katulog. Hindi ka naintindihan. Hindi nakakaintindihan ba? Siya lang naman kasi kausap. Alam niyo na ito? Alam niyo na ito? Kaya, Hindi pa kasi yun. pag-aralan mo ang pananampalatayang ito ngayon, hinahayag namin sa iyo. Amen? Pananampalatayang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, hindi pagkapahamak, hindi buhay na walang hanggan. Amen? So ito ang inaasahan natin sa Panginoon. Lahat tayo na naglilingkod sa Diyos, ang regalo sa atin ng Panginoon ay ang pagkabuhay na maguli. Amen? Pagkabuhay na maguli. Ngunit sa atin na mga nananatiling buhay, amen, na umaasa sa Panginoon, ay ang kanyang pagliligtas. Isaiah chapter 24 verse 9. Tignan natin. 24. Isaiah 24. Okay. 7. Ito ay ating Panginoon at ay iligtas niya. Isaiah. Stage 11. Okay. Give me more time. Assignment ko na lang siguro. Mamaya, share ko sa'yo. Na sila tayong nagsisiya sa Panginoon at naghihintay sa Panginoon, may mga nakahula sa aklat ng Isaiah. May nakahula sa aklat ng Isaiah sa nagpasalamat sila sapagkat iniligtas sila ng Panginoon. Gusto ko nung pasalamat. May hula sa aklat ng Isaiah. Silang naghintay sa Panginoon, silang nagsisihasa sa Panginoon, ay iniligtas sila ng Diyos. Kaya nagpasalamat sila sa Panginoon. Amen? At ito tayo, balik mo lang sa dati. Ito tayo na nagsisihasa sa Panginoon. Amen? At kung magaganap, talagang magaganap ang mga bagay na yun, na may ililigtas ang Panginoon sa araw ng kapagkabagan. 24:6 ng Isaiah, at nangailan ang tao. Tingnan nga natin 24:6 ng Isaiah, at nangailan ang tao. Ayan o. Kaya tinawon ng sumpa ang lupa, silang nagsisitaan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog. Nangasunog. At nangag-ilan ang tao. Wali akramot. Wali akram. Parang ako na misis. Piniprotect nila o hinuhulaan ng lahat ng mga tao na ang sanglibutan ay mawawasak. Tama. Ayon din naman sa banal na kasulatan. Dahil ang sabi niya, magsusunog ang mga nananahan sa lupa. Amen? Masusunog. Pero ang sabi ng Biblia, nangagilan ang tao sapagkat may iniligtas ang Diyos. Amen? May iniligtas ang Diyos. Sino sila?
Yung nakasulat sa Isaiah sa nagpasalamat sa pagliligtas ng Panginoon at silang mga nagsisiasa sa Panginoon. Okay, balik ko sa amin natin. 31, 24. Okay. Tayong nagsisiyasa sa Panginoon. Amen? Ito ang pag-asa natin sa Diyos. Kung wala tayo sa Panginoon, wala tayong aasahan. Amen? Kumbaga, magiging Diyos mo na lamang ay ang pera. Yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag niyong gawing Panginoon ang salapi, huwag ninyong ibigin ang salapi sapagkat kung nasaan ang iyong nasaan ang iyong focus, sabi niya, yun ang magiging Diyos ninyo. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-focus sa lahat ng mga bagay niyon. Kundi ang gusto ng Diyos, sa Kanya tayo mag-focus, siya ang ibigin natin, at sa Kanya tayo umasa. Lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng pangako ng Diyos ay ibibigay din naman niya. Amen? Yes, sa Kanya tayo magsiyasa. Lahat ng mga nakasulat ay mangyayari at ito ay magaganap kahit isang bagay, isang tuldok o tulbid. Ang sabi ng Biblia ay hindi lilipas hanggang sa maganap. Amen? Ang lahat ng mga bagay na ito. Ay sinabi niya, masusunod ang lahat ng mga nananahan sa lupa, mangyayari yan. Ayon sa Biblia. Isaiah chapter 34 verse 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Nagbabasa pa tayo. Alam na ba natin magaganap ang mga bagay na ito? Amen? Maswerte tayo. May mga nagtuturo sa atin ng mga bagay na ito. Amen? Ako lang din naman. Natuto lang din naman ako sa mga tagapagturo natin. Amen? At ito rin naman ang ipinapahayag ko sa inyo. We all just reading the Bible. Binabasa lang natin. Amen? Binabasa lang natin. Sinasaliksik lang natin. Nagkakaroon lang tayo ng pagtalon-talon ng mga aklat at bersikulo dahil iniuugnay natin yung mga nakasulat na ayon din naman sa mga pahayag ng ibang mga apostol, pahayag ng ibang mga propeta, pahayag ng ibang mga lingkod ng Diyos. They harmonize. Amen? Nagkakatugma-tugma sila. Amen? Nagkakatugma. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu. Amen? Lahat ng mga bagay nito ay magkakaroon ng kaganapan ayon sa sinalita ng Diyos. Amen? Maswerte tayo dahil may advance na pagpapahayag na ang Diyos sa atin. Nung una, nagkaroon tayo ng kalumbayan. Kalumbayan talaga. Oo naman. Nagkaroon ng kalumbayan talaga. Sa mga lang niya, unang pagpapahayag niya ni Pastor Efrem, sabi nila, ano ba yan? Binigyan niyo na ng taning. Sabi nila, taning talaga. Binigyan niyo na yung taning ng buhay ng mga tao. Hindi nila alam, ang kawakasan na yon ay may pigliligtas ng Diyos. Darating talagang wakas. Akala nila matatapos ang lahat. Pero ito, may pagbubukas ang Diyos ng kanyang mga pahayag na maililigtas ng Diyos ang kanyang mga likod. At ito ang pag-asa natin sa Kanya. Amen. Balik natin sa 34 at 31:24 ng Psalms. Hinawin lang natin mga bagay na ito. Sabi niya, kayong lahat ang nagsisiyasa sa Panginoon. Ano? Kayo ay mga pakalakas. Kailangan din yan. Mag-exercise kayo lagi. Baka nga atakihin kayo sa panahon ng kabag-abagan. Hindi kayo abutin. No? Makarinig lang kayo ng putukan kung saan-saan eh. May stroke na kayo. Hindi nga sa'yo. Okay, magpakalakas.
ng inyong pananampalataya. I-consider nyo na rin yung katawan. Amen? Kasi payo ng Thessalonians chapter 5 verse 23, ingatan kayo ng Panginoon ng kapayapaan, ang inyong katawan, ang inyong kaluluwa, at ang inyong espiritu ay ingatang buo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mapipreserve ang katawan? Amen? Eh, siyempre, kailangan mo rin gumalaw-galaw para hindi ma-slow. Diba? Okay, magpakalakas tayo ng ating pananampalataya para walang anumang aral, walang anumang turo ang makapaghihiwalay sa atin sa katotohanan. Amen? Para walang makapaghihiwalay sa atin sa katotohanan. Sa pananampalataya, sa pagpapalakas, Ephesians chapter 6, basahin nyo dyan, 10, pababa. Amen? Magpakalakas kayo sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. Sabi ng Biblia. At sa mga sumunod na talata, na ang inyong pananampalataya, sabi niya doon, summarize natin, put on the whole armor of God. Amen? Put on the whole armor of God. So, may breastplate, mayroong helmet, mayroong boot, mayroon yung shield, mayroon yung sword. Amen? At lahat yun ay inugnay sa pananampalataya sa Ebanghelyo, lahat yun ay inugnay sa salita ng Diyos, at lahat yun ay inugnay sa katuwiran ng Panginoon. Amen? Kaya doon tayo magpakalakas, bantayan natin ang ating sarili. Bakit? Marami ngayon ang mga aral na naglilitawan, amen, na sinasabing, narito na ang Panginoon. Amen? Narito na ang Panginoon. Nandun siya nagtatago. Nagtatago. Hindi nga mahanap eh, galing magtago, di ba? No kidding aside. Okay. Yung na-encounter ko rin nung nakaraan, sabi ka, so na to, ipinanganak na yung Almighty nila, 1991 pa. Pinanganak pa lang. In-interrogate ko siya. Okay. Kinuha ko. Kung sa anong unawa, meron ako sa banal na kasulatan, kung paano lumitaw yung ano nila. Nagpuri ng Panginoon. Inilabutan ako ng narinig din. Kita ko, walang sa mga nakakaunawa ng katotohanan, walang bisa yung kanilang tinuturo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, magpakalakas kayo sa salita ng Diyos para kung mayroong mga bagay na aral na maghihikayat sa inyo, hindi niya kayo kaya dalhin. Amen? Hindi niya kayo kaya dalhin. Amen. Meron nga din akong nalaman sa banal na kasulatan through internet din. Kaya internet kasi may good side and bad side. Yeah. Use it wisely. Yung prophet, may isang bagong propeta, inutusan siya ng Diyos, huwag kang kakain, huwag kang iinom sa impagdarator. Inaya siya ng mga tao, hindi kumain, hindi uminom. Inaaya siya para uminom ng inumin o tubig, magpakainin. Hindi siya uminom. Hindi siya nahikayat. Ngayon, nakita siya ng isang propeta din. Inaya siya, kumain ka, halika, uminom ka. Dahil sabi sa akin ng Diyos, pakainin ka lang kita at painumin kita. Siyempre, Diyos na yung ginamit ng isang propeta. Nahikayat. Nakasulat talaga to. Where it was written, Rich? First Kings chapter 13. Basahin niyo yun. First Kings chapter 13. Nahikayat siya. Uminom. Kumain. Habang nagkakasalo yung dalawang propeta, isang bago at isang luma, dumating yung
mensahe ng Panginoon doon sa old prophet. Nasabi, hindi kita kinasihan at hindi siya kinausap ng ganyan. Dinadaya yung bagong prophet. Ang nangyari, umalis yung bagong propeta. Pinagamit pa nung old prophet, yung kabayo niya doon sa bagong propeta. Ngayon, sa paglalakbay ng bagong propeta, nadaya siya. Yun ang napahamak. Siya ba ang napahamak? Pwede namang yung lumang propeta, yung old prophet ang napahamak ng Diyos. Pero siya ang napahamak. Ano? So magiging kapahamakan sa sino mang naihikayat ng ibang ebanghelyo. Kapahamakan mo, yun ang ibig sabihin. Siguro yung propeta na yun, yung bagong prophet na yun, hinayaan na lang din ng Diyos para yung katawan niya ang papahamak pero ang kanyang kaluluwa ay maligtas. May ganong pagkakataon, may ganong circumstance. Ay binibigay niya ng Diyos yung katawan sa kapahamakan para yung kaluluwa maligtas. Amen. Ganun na nangyari. Kaya sabi ko, magpakalakas kayo, alamin nyo ang nakasulat, alamin nyo ang katotohanan, unawain natin ang banal na kasulatan. Kung sinabi ng Biblia na ganito ang mangyayari, yun ang asahan natin. Amen? Pag sinabi ng Biblia, ano bang mga parang compromising? Ano? Iisa ang Diyos. Isa ang Diyos. Huwag ka nang magpahikayat sa mga ibang mga ngaral na sabi nila, kinakausap din sila ng Diyos. Kinakausap din ako ng Diyos. May authority din ako. May power din ako. Ito ang Diyos. Ano ba ang Diyos nila? Ama, Anak, Espiritu. Yun ang Diyos. Ha? Siya din ang mukha ng Diyos. Huwag tayong pahikayat sa mga ganung aral. Amen? Biblia ang tanggapin nating aral, iisa ang Diyos. Amen? Kaya pag sinabi niya ang Diyos ay narito, hanapin mo sa Biblia. Saang hula ng Biblia, ilang sabi ito sa akin. Sabi ko, naniniwala ba kayo na Biblia ang pinagbabasehan natin patungkol sa mga magaganap? Oo, sabi niya. Sabi ko, si Kristo ay pinanganak dahil nakahula sa Isaias. Ngayon, yung sinasabi ninyong Almighty, ipinanganak 1991. Saan mo yan mababasa sa banal na kasulatan? Tinanong ko yan. Saan mo mababasa? Okay. Wala siyang may provide na verse. Pero sabi niya, ang sinabi daw kasi ng ating Panginoon Kristo, babalik siya muli. May punto siya, babalik muli. Di ba? So, may nuwala na kayo? Babalik siya muli. Babalik siya muli. Nakasulat. Oh, kaya sabi niya, yun, ipinanganak, bumalik na muli, pinanganak na. 1991. Eh sabi ko, babalik muli. Pero ang pagkakalam ko sa Biblia na siya ay babalik muli. Mula sa alapaap, doon mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Matthew 24. Doon mahayag ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang kapangyarihan. Mula sa alapaap, hindi mula sa lupa. At makikita siya doon. Sabi ko sa alapaap, habang siya bumababa. Wala, hindi. Basta ang sabi niya, babalik muli. May mga talata, may mga sinasabi niya lang na walang talata. May mga sinasabi siya din na hindi nakasulat. Kasi mayroon silang sariling binabasang aklat. Ayun daw yung pinasarang aklat sa Book of Daniel. Sabi ko, ganito na lang. Tingnan na lang natin kung sinong mahahayag na Diyos sa panahon na siya ay mahayag sa kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ko mahayag sa kanyang pahat. Siya kaya paano mahayag yun
Diyos nila ay pinanganak. Sabi ko rin sa kanya, di ba isa ang Diyos? Kung ang Diyos, sabi niyo, ang Diyos ay nandun na sa lupa, ipinanganak na, nasa kanya. May Diyos ba sa langit? Sabi ko sa oo, meron. Sabi niya, ganito, ganyan, ganyan. Eh paano yan? Dalawa na. Hindi Diyos yung nasa lupa kung may Diyos sa langit. Sabi ko sa kanya. May mga katuwiran siyang pinapahaya pero hindi nakasulat. Sabi ko, ito ang nakasulat. Los 9 ng Colossians. For in Him dwelleth the fullness of God bodily. Buong kalagayan ng Diyos, sabi ko, nasa kay Kristo, nahayag sa katawan ni Kristo. Buong pagka-Diyos, di walang Diyos sa langit. Sumangayon siya. Walang Diyos sa langit. Ngayon, sabi ko, yung Diyos na sinasabi mo, Diyos ba talaga o tao? Dahil sinasabi mo, may Diyos pa sa langit. Ganun natin talunin yung kanilang katwiran. Katwiran din ng Biblia. Kung dapat marunong tayo sa mga bagay nito, pagpakalakas tayo, ayon sa salita ng Panginoon. Alamin natin. Okay? Para hindi tayo madala ng ago sa kung saang paniniwala. Amen. Sa kung anong paniniwala. Dahil pag ikaw ay nadala sa maling unawa, ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mapapahamak. Amen? Gaya ng propeta na sinasabi ko. Sabi niya, magdalang tapang ang inyong puso. Binasa ko ito nung una, magdalang tapang. Pero pakatapang daw kayo. Meron din naman yun sa Biblia. Dahil ang mga duwag ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Amen. Pero, diretso natin, magdalang tapang ang inyong puso. Patatagin mo yung iyong kalooban. Iyon ang unawa, di ba? Patatagin mo ang iyong kalooban. Dahil tayong nagsisiyasa sa Panginoon ay daranas ng mga pagsubok. Daranas ng mga kapighatian. Daranas ng mga kaligaligan. Daranas ng mga ano pa? Na-exaggerate ko ba? Exaggerated ka, Pastor? Exaggerated. Basahin mo ang Biblia, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya, ito nyo, pinapayo pala ng Biblia. Yung sinabi ko sa inyo noon, na patatagin nyo ang inyong kalooban, emotion mo, emotionally prepared, mentally prepared ka. Dapat, nakasulat pala, magdalang tapang ang inyong puso. Ihanda mo na ang iyong sarili sa mga bagay na mangyayari. Amen? Dahil mangyayari talaga. Ang membro sa isang pamilya, hindi lahat makakasunod. Amen? Hindi lahat makakasunod. Ihanda mo na yun. Iyak ka panandalian, iyak ka talaga. Mahal mo sa buhay. Amen? Mahal mo sa buhay. O gusto mo, damayan na lang din sila. Hindi makakapunta yung mga anak ko, hindi na rin ako pumunta. Amen. Wala kayo. Basta ang inyong pananampalataya ay huwag natin ipagtanong. Amen. Pero, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Amen? Pag-asa! Pag-asa na tayong nagsisiyasa sa Panginoon ay may pag-asang hinihintay na pangako ng Diyos. Pagliligtas, pag-aampon, pagpupugpog. Amen? Sabi ko sa ibang mga talata, sa Revelation 12, mababasa nyo doon. Yung pagkukupkop ng Diyos sa atin ay pakakainin tayo ng Diyos. The Lord will feed us. Sa merang sulat, Revelation 12. Tingnan natin. 12.
Okay. 9. Eight. 14. Sige, sa 14 tayo. Next, 15. 16. 17. 13. Tingnan natin, meron to. Ano? 12, chapter 12, verse 13. Kaya, sige, 13. 12, 13? Wala na? Pinupupok. Ay, yung ano. Wala ako. Sige, 14. Ito. O ba'y binigay dalawang pakpak, lagi na makinilipad mula sa harapan hanggang sa kanyang tahanan. Sinandili sa kanyang isang panahon. 15. 14, Englishin natin. Marami na ako assignment. Wala eh. Pero pinag nakalagay doon. She is nourished for a time and times. Ayan, nourished. Pinag-provide siya. Pero may ano talagang fit. Yung kup-kup, yung term na kup-kup sa Tagalog, sa English, fit. Yung feeding. Okay, pero maganda na rin to. Into her place, where she is nourished for a time and times, and half a time from the face of the serpent. Nag-provide ang Diyos ng kanyang mga pangailangan. Amen. Sa mga bagay na ito. Okay. Sa ay 6. Pero tayo kasi. Ayan o, feed. And the woman fled into the wilderness where she hath a place prepared of God. Nihanda ng Diyos yung dako that they should feed her there 1,260 days. 1,260 days. Ano sabi? Pakakainin siya. Amen? Pakakainin siya. May lupa. Kaya, pag-isip-isip ako, magtanim na ako ng kamuting kahoy. Mahal daw pala kamuting kahoy dito sa muna. Doon, tinapahingi na. Magtanim na pala ako, magtanim ako. Yung, hindi ko lang magalaw yan kasi pinatanim na ng kalabasa. Pag nawala na yung kalabasa, tanim ko ng kamuting kahoy. Siguro, February, March, May, ano na ulit? Pera na naman. May pera sa lupa. Ganun din, doon tayo kukuha ng pagkain natin pagdating ng panahon. Kaya balikan natin yung Psalms 31, 24. Ganda. Sabi niya, tataganin niyo ang inyong puso. Maraming magaganap, maraming mangyayari. Parang hindi niya patihid. Pag mangyari yung mga bagay na yun, magdaling kayo may stress. Ihandaan ninyo ang inyong sarili. Baka mamaya, maramdamin ka, magdadamdam ka sa Panginoon. Wala pupuntahan yung pagdaramdam mo sa Panginoon. Lahat ng ito ay mangyayari, nakasulat na.
tanggapin na natin, ayunan na natin, dahil ito ang kalooban ng Diyos, ihanda na natin ang ating mga sarili. Darating sa pagkasunog ang lahat ng mga bagay na nangasa lupa. Ngunit salamat, may pangako ang Diyos sa atin. Tatagan natin ang ating mga kalooban. Kaya sabi nga ng Biblia, may mangyayari, mag-asawa, yung isa naiwan, yung isa nawala. Tanong ko, sino ang naligtas? Yung nawala o yung naiwan? Okay. Naunawanan natin ang Biblia. Dati hindi. Pero iba pala ang ipinapahayag ng Biblia. Meron na rin yung sa internet. Meron na rin yung sa internet sa YouTube. So, iba na rin ang paniniwala. Kasi dati, rapture ang paniniwala. Ang nawala, siyang ligtas. Ang naiwan, siya napahamak. Pero nung ipinahayag natin na ang naligtas sa yung naiwan at yung nawala sa yung tinangay ng baha. Dahil ang sabi ng Biblia, as the days of Noah. Gaya ng panahon ni Noah. Amen? Kaya nung dumating ang baha, sino ang ligtas? Yung naiwan. Sino ang napahamak? Silang tinangay ng baha. Silang mga nawala. Sabi sa YouTube, meron na rin. Meron na nga rin hindi niniwala sa rapture. Hindi niniwala sa rapture. Ano ba yung paniniwala niya? Wala na rin rapture sa kanya. Pati yung naligtas, yung naiwan, yun na rin ang paniniwala niya. Baka narinig tayo. So, sana tayo? As the days of Noah, sila ang napahamak. Yung mga tinangay ng baha. Sila ang mga nawala. Amen. Kasi magpapatuloy ang lahing ito. Sabi ko sa inyo, darating ang panahon, magiging iba na ang batas, magiging iba na ang kalagayan ng pamumuhay, iba na. Amen. Basahin nyo ang Isaiah chapter 60 and chapter 61, magandang mga talata para sa mga may iwan. Kala nyo, may iwan, mapapahaba. Hindi. Isaiah chapter 60 at saka chapter 61, basahin niya, ang mga may iwan, magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Pero walang rapture sa mga buwan. I-atras natin, 23. Bigyan ninyo ang Panginoon, inyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat. Pagtapat tayo sa Diyos. Dahil ang mga tapat, sila ang pinanalalagi ng Panginoon. Amen. Hindi ka pagagalaw ng Diyos. Yung anak ko na yan, sabi niya sa kaaway, huwag mong gagalawin. Tapat yan sa akin. O kaya man, pag ipinagmalaki ka ng Diyos kay Satanas, sige, gawin mo lahat. Huwag mo lang kunin ang buhay mo. Parang si Job, pinagmalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Sabi niya, tapat lang naman sa iyan kasi pinagpala mo eh. Sabi ng Panginoon, gawin mo lahat, huwag mo lang kunin ang buhay niya. Amen? Ganyan ang gagawin ng Diyos sa atin pag nakita kanyang tapat. At pinaghihigantihan lubos ang manggagawa palalo. Galit siya sa mga palalo. Galit siya sa masama. Galit siya sa mga taong ito. Ang gusto ng Diyos, magtapat tayo sa Kanya. Ibigin natin ang Panginoon. 22. Tungkol sa akin, sinabi ko sa akin pagmamadali. Nahiwanay ako sa harap ng iyong pagtata. Gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako'y dumadaing sa iyo. 21. Purihin ang Panginoon sapagkat ipinakikilala niya sa atin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Okay? Sa isang matibay na bayan, pinapadaloy ng Diyos ang kanyang kagandahang
loob. Amen? Kaya may bayan ng Diyos. Nagtatakda ang Diyos ng kanyang mga tao, ng kanyang bayan. Ngayon, Israel ba? Amen? Amen? Pinag-aralan na natin yan. Sabi ng Panginoon mismo, ayon sa kanyang hula, ayon sa kanyang foreknowledge. Sabi ng Panginoon, mula ngayon ay hindi ninyo sasambahin ang Ama sa bundok na ito, ni sa Jerusalem man. Ang Israel ay hindi makapaglingkod na ayon sa katotohanan. Amen? Hindi na makapaglilingkod ng katotohanan patungkol sa Ama, sapagkat hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya ayon sa mga talata, nagtakda siya ng kanyang mga tao na itinanim sa mga hintil. 2:23 ng Hosea. Aking itatatag siya para sa akin sa lupa at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, na siyang nagsasabi, ikaw ay aking Diyos. Amen? Ikaw ay aking Diyos. Maganda pa niya, Englishin nga natin. I will sow her unto me in the earth. Talagang tinanim siya ng Diyos. Itananim siya ng Diyos. At ang maganda pa niyan, ang punong mahalaga sa Diyos ay ang punong cedar. Nagkataon lang kaya? Amen? Basahin lang dito. Himay-himayin natin sa susunod. Ang punong mahalaga sa Diyos ay ang punong cedar. Amen? Punong cedar. Himay-himayin natin yan. Nagkataon lang kaya yun ang naging pangalan ng lugar na yun. Amen. I will sow her. Itatanim siya ng Diyos. I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, hindi niya tao. Hindi dating mahalaga sa kanya. Israel ba yan? Wala na. Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. Amen. Ikaw ay aming Diyos. 9:26 ng Romans. Ulitin lang natin para mapaglinaw ng maayos. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, may lugar na pinagsabihan sa kanila na sila'y nangagkakatipon. Amen? Pinagsabihan sa atin ang ganyan lugar. Kailangan natin magkatipon. Ye are not my people. Naganaman nyo ng Isaiah. There shall they be called the children of the living God. Amen. Sila ang mga nakagkatipon doon sa lugar na yon, sa isang dako na yon. Doon sila tatawagin ng Diyos na mga anak. Amen. Doon sila establish ng Diyos na kanyang bayan. Amen. So, ito yung pag-asa natin sa Panginoon. Anong pag-asa nyo? Rapture pa rin ba? Rapture pa rin? O ito, mga nangatira, mga nangagilan. Amen. So ito, mga 1 Thessalonians chapter 3, verse 3 and 4. Tagalogin na natin. Upang ang sino may huwag mapagabag sa pamagitan ng mga kabigatihan nito, sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Verse 4, mayroong kabigatihan ng mga mananampalataya. Sapagkat sa katotohanan ng kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga babata ng kabigatihan, gaya nga na nangyayari at nalalaman ninyo. May kabigatihan sa atin. Kaya laksan ninyo ang inyong mga kalooban. Amen? Laksan ninyo ang inyong mga kalooban. Sabi nila, service ka, kada simpa, namin, lampas ka ng taon. Kaya nyo sila. Amen? Kaya nyo sila. Gawin natin ang ating katungkulan sa paglilingkod sa Panginoon. At
Ayon sa ating katapatan, ang Diyos ang magpapanatili sa atin. Pagtapat ka sa Panginoon, pananatilihin ka niya. Hindi ka niya pagagalaw sa atin. Okay, next. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Kami ay nararapat mga kapatid na magpasalamat lagi sa Diyos dahil sa inyo gaya ng marapat. Dahil sa inyong pananampalataya malaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Verse 4. Ano ba kami sa aming sarili ay nagmamapuri na nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya na lahat sa mga pag-uusig sa inyo at sa mga kabigatiang inyong tinitiis. Revelation yan, kabigatian. Verse 5. Ay isang tandang hayag ng matuwid na pag-uukom ng Diyos upang kayo aring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo. Amen? Yan lang natin ang mga pagbabata na yan. Dahil kung mapagtagumpayan niyan, mapagtiisan natin yan, amen. Ang sabi niya, ito ay isang tandang hayag na matuwid sa pag-uukom ng Diyos. Ari ng Diyos na ito ay mabuting gawa na inyong ginawa sa pananampalataya. At upang kayo'y aring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Aring tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya, ang Diyos ng kapayapaan ay tapat para gawin sa atin ang lahat ng mga bagay na ito na tayo ay mapanatili ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang pangako, at ayon sa kanyang ginagaling. Kahit ng sanlibutan ay magkaroon ng kawakasan. Amen. Basahin lang natin ito. Isaiah chapter 24, verse 1. Narito, pinawala ng laman ng Panginoon ng lupa at sinisira at binaliktad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Okay? Ito ang mga bagay na mangyayari. Ngunit salamat sa Diyos ng pagligtas. Unawaan natin, narito, pinawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinira at binaliktad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Verse 2. Ito, at mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon, kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae, kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili, kung paano sa mapagpahiram, gayon sa mampihiram, kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Wala nang pinipili. Amen? Manawaan natin. Ito ang mga bagay na magaganap. Ito ang mangyayari. Verse 1, balikan nga natin. Sinisira at pinabalikan. Pinawalang laman ng Panginoon ng lupa. Mahirap. Si Panaya 1:15 din. Si Panaya 1:15. Si Panaya 1:15, tingnan natin. Araw na yun ay karawan ng kaputan, karawan ng kabulugan, kapisan, karawan ng awakasan, kasiraan, karawan ng kadiliman at kalupayan, karawan ng alapang at pagsalumot ng kadiliman. Nababaliw nga kung hindi ko iniasahin ang sarili. Okay? Ngayon lamang, marami nang nagdaramdam. Mag-aaral pa ang anak ko. Mag-graduate ko siya maging doktor. Anak po, batang-bata pa lang, ilang taon pa. Ay kung kaya mo pag-aralin, sige siguro, tuloy mo pa. Pero pinapahal ng Biblia, lahat ng pag-aaral niya ay kapaguran na.
Amen. Kung kailangan nyo at kaya pa, sige lang, hanggat may panahon. Amen. Yun nga lang, isaalang-alang nyo rin yung pahayag ng Biblia. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Basahin nga natin ito sa Pangasinas para makita. Satan niya agaw, si katuso agaw, nasanok. Meron pala sanok. Sanok. Sanok o sanok? Sanok. Agaw na gunigon, tanira. Gunigon talaga, hindi ko rin maabot yan. Agaw na kabagbag, pankibalatar. Pagkasinan ba? Pagkasinan ba yan? Pagkasinan talaga? Ano hindi ko parang out of this world. Agaw na bilungan. Kaya bilungan ang takya. Tan tudyog. Agaw ang malurog. Tan makapal. Bilungan. Ayaw sa nagawa. Ayaw sa nagawa. At 24-1, sige, pangkasinin natin. 24-1 ang science. So may Bisaya rito, Bisayain natin. Abono ko magsulti sa Bisaya. Ya, si katawan, gawin to sudalin, apa o ibaw. Ang si katoso, gawin to ya, abagbag. Tan si katoso, pigalan to, tan itayak-tayak to saray, to saray manaayam, si kato. Ito ang tinagawad sa'yo Gapo, talaga, ay asan tayo sa katawan. Amen? Lahat tayo nagsisiyasa sa Panginoon. Magpakalakas kayo at sabi nito, magdalang tapang ng inyong puso. Kasi yung makikita mo sa araw na yun, baka mabaliw ka talaga. Baka mabaliw ka. Yung mga ibang sundalo nga, sa gera, during war, pag nakita nila yung mga kasama nila, tinamaan ng bomba, wasak-wasak. Iba, nababaliw pa buhay. Diba? Yung mga sundalo. Iba, nababaliw. Sa panahon na ito, baka masaksihan nyo rin yung mga ganong pangyayari. Nataksan nito. Magdalang tapang ng inyong puso. Tuloy pasalamat natin sa Diyos. Ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Amen? Siya ang nangako ng lahat ng ito. At siya ang gagawa rin naman ng mga bagay ayon sa kanyang katwiran. Last verse, 1 Thessalonians 5:24. Dapat yung sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Dapat ang Diyos ay ligtas kayo o kayo nagtatapat. Dapat ang Diyos na pakainin kayo kung kayo ay susunod. Dapat ang Diyos na panatilihin kayo kung kayo'y magtatapat. Amen. Kaya manatiling tayo tapat sa Panginoon dahil tapat ang nangako sa atin ng lahat ng ito. Walang sino mang makapigil. At siya ang ating Panginoon. Diyos siya sa atin at siya ang ating Diyos. Let's declare it. Diyos siya sa atin at siya ang ating Diyos. Amen? Yan naman ang ihahayag ng mga bagong bayan na itatalaga ng Diyos. Amen? Diyos siya ng mga bayan ngayon at tayo ay anak ng Diyos. Bible music natin. Sinalam ko may magagawa ng Diyos.
kami ng lubos na pag-asa sa kabila ng mga nakahulang tulad ng magaganap ng kawakasan ng pagkasira. Ngunit kami, Panginoon, na nagtatapat sa iyo at naglilingkod sa iyo ay ililigtas mo upang iyong tawagin at hirangin na ikaw ay magiging Diyos sa amin at kami ay magiging iyong mga anak. O God, gawin mo kami karapat-dapat na iyong maging anak sa araw na iyon. At kami, Panginoon, ay tatanggap ng lahat ng mga bagay nito ayon sa iyong mga pangako. At ito ang aming malaking pag-asa at dakilang pag-asa ayon sa iyong mga salita. Naglilingkod kami sa iyo, Panginoon, dahil ito ang nais namin gawin. Ito ang nararapat namin gawin. Ang mga pagliligtas na iyong pagkakaloob ay mga pampalubag loob na lamang o kagantihan sa aming mga paglilingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo sa mga bagay na ito. Hindi mo kami hinahayaan na maging pabaya sa lahat ng ito. Kundi bagkus pinalalahanan mo kami. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, na makiayon kami sa sanlibutan na ito. Kundi bagkus pinapangaralan mo kami upang kami ay mga ligtas. Panginoon, ayon sa kahabagan ng iyong kalooban, narito ang iyong mga lingkod, narito kami o Diyos na nakatakdang tawagin mo na iyong mga anak. Sapagkat sinisikap namin at dinanasan namin na sa araw na iyon ay tawagin mo kami na iyong mga anak. At sa aming mga paghihintay sa kaganapan ng mga araw na iyon, patatagin mo po ang aming mga kalooban at ang aming mga salita, ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan, upang ang iyong mga salita ay malagana sa atin at kami o Diyos ay maging hayag sa iyo. At salamat po sa kabutihan mo at sa iyong karangalan na nahayag sa amin sapagkat ito o Diyos ay nagiging katuwiran sa amin. Wala kaming ibang papanigan, wala kaming ibang pakikinggan, wala kaming sasanayunan, wala kaming ibang susundin kundi ikaw, Panginoon. Ang iyong mga salita na nahayag sa amin, na siya o Diyos sa amin ay katuwiran, na siya o Diyos sa amin ay pag-asa. Sapagkat ito ang dulot ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoong Jesus, panatilihin mo ang pananampalataya sa bawat isa sa amin upang malubos ang kaligtasan sa bawat isa. Malubos, Panginoon, ang aming mga gawa ay magkaroon ng kahayagan ng pananagumpay na ikaw sa amin ay Diyos at nananahan sa aming kalagitnaan. O God, sa iyong kaharian, sa iyong pagkatag ng kaharian, sa sanlibutan na ito na aming ninanasan, paintulutan mo kami, O Diyos, na manatili sa araw na iyon upang maranasan namin kung gaano kainam at kung gaano kaganda ng mga panahon na iyon, O Diyos. Upang aming naihahayag na ikaw, Panginoon, sa aming mga saling-saling dahil na ikaw ay Diyos na nagpangyari ng lahat ng mga bagay na iyon, na dati ang sanlibutan ay puno ng kasamaan, ngunit pinangyari mo panahanan ng katuwiran at ng iyong kaharian, sapagkat ikaw ang nanaig, ikaw ang nanagumpay. Panginoong Jesus, salamat po sa biyayang ito na patuloy mo pinapahayag. At Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa ayon sa pagpakikinig ng mga pahayag ito. Buksan mo ang kanilang mga puso at kaisipan, panatilihin mo sa amin ang iyong kabanalan at ang katuwiran mo na nahayag. Salamat po, pagpalain mo ang mga kapatid na ito. Salamat sa mga kagalingan na iyong pinagkakaloob. Salamat sa mga mapagpala at punong-puno ng kabutihan mo
namin na ikaw ay aming Diyos. At Diyos ka sa amin. Pasalamat kami, O Lord, na iyong sa itong Espiritu ay patuloy mo pinatatagoy sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoong Jesus, dinadakila ka namin sa mga biyaya. Lord, mga kapatid na ito sa kanilang mga kabalahan, sa kanilang mga pinagkakitaan, ikaw po ang mag-ingat sa kanila, ikaw po ang magdala sa kanila sa tagumpay. Oo, ingatan po sila, O Diyos, yamanin mo ang kanilang mga pinagkakabuhayan, kanilang mga pag-aari, at lahat po, O Diyos, na ikaw ang Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Manatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Kristo sa kabubuhay na walang hanggan. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo sa isang Diyos sa aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanyanawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa manawanang panahon at ngayon at magpakailanman sa naman. Amen.